Ayon sa mapa ng dagat ni Lolo, ang Huang Jinhai ay lugar na halos walang nakaliligtas. Maliban na lang kung wala ng ibang paraan. Bawal pumunta roon. Makinig kayong mabuti sa lahat ng sasabihin ko. Simula ngayon, sinumang magsama kay Xuan sa laot, o bumili ng kahit isang isda mula sa kanya, ay kumakalaban sa akin kay Daking. Sisiguraduhin kong hindi siya mabubuhay sa dagat na ito. Akala ko makakamit ko ang respeto sa pamamagitan ng aking kakayahan. At mapagkakakitaan ko rin ang pagpapagamot sa mga magulang ko. Dahil ayaw ninyong sumunod sa mga patakaran. Ako na mismo ang pupunta sa lugar na iyon. Sa lugar na hindi mahahanap ni Numan. Tungkol sa paghahati ng kita. Ngayong kaharap si Lolo. Linawin natin ang lahat. Ayon sa napagkasunduan noon, ako ang magbibigay ng husay at kayo ang puhunan. Kalahati sa bawat isa. 20,000. Kunin mo na. Umalis ka rito. Hindi ka naman pinabayaan ng tito Daking mo, di ba? Xuan, 3 araw nang hindi nababayaran ang bayarin sa ospital ng mga magulang mo. Magbabayad ka ba o hindi? Dahil sa pagdurugo ng utak ng nanay ko. At sa sakit sa puso ng tatay ko. Lahat iyon ay dahil nagtiwala ako sa maling tao. Kuya Yuan, narinig kong nagbanta ang tito Daking mo. Walang sinuman sa buong ngayon ang nangahas na tumulong sa iyo. Natatakot ka ba? Ano naman ang dapat kong katakutan? Isa lang itong sirang bangka. Lulubugin pa niya ito sa pamamagitan ng pagbutas dito. Tingnan mo ang bangkang iyon. Iniwan iyon sa akin ng tatay ko. 10 beses pa kailangang paandarin ang makina bago ito umandar. Tumutulo pa ang tubig sa ilalim ng bangka. Pero matibay pa ang katawan nito. Nangangahas ka ba? Ang mapang ito ay ipinapasa sa anak na lalaki, hindi sa anak na babae. Mga bahurang nakamamatay at agos na parang multo. Halos walang nakaliligtas. Maliban na lang kung wala ng ibang paraan. Hindi ito maaaring gamitin. Hindi kumpleto ang mapa ng dagat ng aking anak. Ang nawawalang bahaging iyon ay nasa Huang Jinhai. Nasa Huang Jinhai. Maglayag na tayo. May mali. Patungo iyon sa kamatayan. Tingnan mo ang ibabaw ng tubig. Iyan ang malalim na daanan ng mga barko. Walang mga bahura sa ilalim ng tubig. Nandoon ang pasukan na minarkahan ni Lolo sa mapa. Nakarating na tayo. Ibaba ang lambat. Kuya Yuan, baka wala talagang laman ang lugar na ito. Kuya Yuan, hilahin na. Bakit napakabigat? Hindi nakasabit sa ilalim. Sobra ang laman. Grabe. Boss, bumibili ba kayo ng lobster? Ligaw ito. Kakahango lang namin. Ligaw. Sa sirang bangka mong iyan. 800 bawat kalahating kilo. Kukunin ko lahat kahit ilan pa. 800. Lahat ng akin ay lampas 3 kalahating kilo. 800. Tanggapin mo kung gusto mo, kung hindi, huwag.
Magkano ang halaga ng isdang ito? Isdang espada. Ligaw at buhay pa. Huwag kayong gagalaw. Tatawagan ko ngayon si Ginoong Feng. Mas bihira ito kaysa sa aso na Dragon King. Binata. 70 taon na akong nabubuhay. 2 beses ko palang nakita ang ligaw na isdang pilak na sintas. Ang huli ay noong 1982. Patay na. Akin na ang isang ito. 600,000. Yuan. Bakit kayo narito? Dumating na ang kargamento ngayong araw. Sa dating presyo. Huwag muna ninyong ibaba ang kargamento. Kumakalat sa pamilihan itong mga nakaraang araw. Sinasabing galing sa maruming sona ang kargamento ninyo. Ilang may-ari ng negosyo na ang nagsabi sa akin na hindi sila nangangahas tumanggap ng kargamento ninyo. Kalokohan. Malinis na malinis ang bahagi ng dagat namin. Pwede ngang inumin ang tubig ng direkta. Alam ko. Pero ganito talaga ang pamilihan. Isang bibig lang ang kailangan para kumalat ang chismis. Kahit mangati ang balat, maubusan ka ng paa sa kakahabol. Tito Zhao. Hindi ko na ibebenta ang batch na ito. Babalik ako kapag napatunayan kong malinis ito. Saka ko kayo muling hahanapin. Mga ginoo at ginang. May kumakalat na usap-usapan sa pamilihan nitong mga nakaraang araw. Sinasabing ang kargamento ko, si Xuan, ay hinango mula sa maruming sona. Ngayon, lilinawin ko ang lahat. Hindi ko sasabihin kung nasaan ang palaisdaan ko. Pero malinis ba o hindi ang kargamento ko? Hayaan nating magsalita ang datos. Ang dami ng huli, hayaan nating magsalita ang datos. Kukuha ako ngayon ng 3 random na sample mula sa lansa. Isa ang ipapadala para suriin ang tanggapan ng pangangasiwa sa pagkain at gamot ng lungsod ng Donghae. Isa ang mananatili sa pantalan. Sina Tito Zhu at ilang may-ari ng negosyo. Ang sama-samang magtatatak at mag-iingat nito. At ang isa pa, ipapadala ko agad sa kabisera ng lalawigan. Kung susuriin. Bakit kailangan pang gawing ganoon kakomplikado? Kinakabahan ba kayo? Baka may namimilipit sa proseso. Chef Zhao. Pakiusap po, kayo na ang magsara at magtatak nito. Mga ginoo at ginang. Isinusugal ko ang pangalan ng restoran ng Hongyun. Bilang garantiya, ang mga sample ay itatatak at itatabi. Ang pansamantalang kargamento ay ipasusuri. Gagawin ko ang buong proseso ng lantad at malinaw. Sino mang gustong sumubaybay ay maaaring sumama. Pero kung lumabas sa ulat, at mapatunayan ng resulta, na malinis ang kargamento niya, ang mga nagpakalat ng maling balita, hindi ba dapat silang managot? Dapat managot ang mga nagpapakalat ng chismis. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa sample. Bagsak. Paano nangyari iyon? Ang nakasulat dito. Lampas sa pamantayan ang mabigat na metal na cadmium. Hindi pumasa. Sabi ko na nga ba, tiyak na may problema sa bahaging iyon ng dagat. Chef Zhao, dumating na ba ang ulat mula sa sentrong panlalawigan? Hindi pa. Bukas pa ang pinakamabilis. Kung ganoon, maghintay tayo. Ano pa ang hinihintay natin? Hindi pa ba sapat ito? Kung hindi pumasa, hindi talaga pumasa. Sunugin ang bangka. Umalis ka sa lungsod ng Donghae. Bakit ka nagmamadali? Natatakot ka sa ulat ng sentro. Iba ito sa dati nating inaalagaan. Bakit ka na parito? Nasa sentro ako. May kakilala akong estudyante roon. Paglabas ng ulat, pinakiusapan ko siyang ipadala muna sa akin ang elektronikong kopya. Walang problema ang mga paninda ninyo. Lahat ng pamantayang nakasaad sa ulat na ito ay hindi lang pasado. Higit pa sa pambansang pamantayan. Sa kabuang pagsusuri, kabilang ito sa pinakamataas na kalidad. Ulat ng inspeksyon ng sentro. Konklusyon ng pagsusuri. Ang lahat ng pamantayan ng mga sample ay higit sa pambansang pamantayan. Sa kabuang pagsusuri, ito ay dekalidad. Dekalidad. Kung gayon, ano ang nangyari sa ulat ng administrasyon? 2 ulat. 2 sample mula sa iisang batch. Ang isa ay hindi pasado. At ang isa naman ay pinakamataas ang kalidad. Ano sa palagay ninyo? Ano ang problema rito? Sabi ni Kuya Wang. Gamitin mo ang lumang paraan. Kapag nagtagumpay, bibigyan kanya ng 50,000. Paano kung matuklasan ito ng mga tao? Hindi natin kayang galawin ang sentro. Pero kabisado ni Kuya Wang ang mga tao sa departamento ng pagsusuri. Huwag kang mag-alala. Ang recording na ito ay naipasa ko na sa nakatataas na ahensya ng pangangasiwa. Ngayong hapon, may mga darating na otorisadong investigador. Sa unang batch, umorder muna ako ng 100 kilo. Boss Lin, dagdagan ninyo ako ng 25 kilo. Itatabi ko ito. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Pumasa ang lahat ng sample. Boss Lin, niloko ninyo ang kabilang panig. Naghanda kayo ng 2 set ng sample. Lumabas na ang ulat ng inspeksyon ng lalawigan. Na-inspeksyon ang lugar kung saan naroon ang mga aktual na produkto. Sinuspindi na ang mga taong nagtatrabaho para kay Dato Wang. Alam mo na ang ganito, ipinapahanap mo pa rin sa akin si Dato Wang. Pinaghihirapan natin ang bawat kinikita. Bakit ka nagpapanik? Hindi makaapekto ang bayad sa pagsusuri sa paghahatid ng paninda ni Xuan. Basta sa lokal lang siya magnenegosyo.
May mahuhuli tayong hawakan. Napakaraming taon mo nang kinokontrol ang pamilihan. Panahon na para gamitin ito. Ang datos na ibinigay ni Yuhui noong nakaraan. Nasuri ko na. Bagamat sagana ang huli sa Huang Jinhai. Kung hindi natin kokontrolin ang dami ng pangingisda, sa loob ng 2 taon masisira ang ekosistema. Pagdating ng araw na iyon, hindi natin mauubos ang lahat ng isda. Kapag pumirma tayo sa kontrata at hindi nakapaghatid, magbabayad tayo ng danyos. Kaya kailangan nating maghanap ng mga bagong pangisdaan. Hindi lang sa Huang Jinhai. Nabanggit sa mga tala ng lolo ko. Na sa ilalim ng karagatang ito, may isang lugar na dinaraanan ng itim na agos. Sa teorya, dapat ay may ibang ekosistema roon. Hey Fenggu! Hindi ko pa iyon naririnig. Xuan! Natanggap ko na ang sample ng tubig mula sa lumubog na barko na ibinigay mo. Natapos ko na ang pagsusuri. Ano ang kakaiba? May nakita sa sample ng tubig na napakalaki ngunit hindi tuloy-tuloy. Para bang may kung anong. Paminsan-minsang naglalabas sa ilalim ng dagat. Ng mga iyon ng metal. Natural ba iyon o gawa ng tao? Kung likas ito, dapat ay tuloy-tuloy ang epekto. Pero maaaring pareho rin ang epekto kung paulit-ulit itong nangyayari. O baka may laman ang lumubog na barko. Na unti-unti pa ring nabubulok. Babalik ako sa lugar ng lumubog na barko. Kung talagang may laman sa loob ng lumubog na barko. Na mga industrial pollutant. Maapektuhan din ang mga huli ninyo. Alam ko. Kuya Yuan, aalis na tayo sa dagat. Ano na? Pupunta tayo sa lumubog na barko. Hindi tayo kukuha ng kargamento ngayon. Kung gayon, ano ang kukunin natin? Ang mga bagay na nasa loob ng lumubog na barko. Zai, tingnan mo ito. Ano ba itong bagay na ito? Isang container o lalagyan ng kargamento. May laman itong bagay sa loob. Na mas mataas ng husto ang densidad kaysa tubig. Kaya malakas ang balik ng sonar. ₱15,767. 157. Ito nga iyon. Ano ba talaga ang laman ng kahong ito? Ano ang nakalagay sa kahong ito? Bihirang metal. Mineral ito. Ang lumubog na barko 40 taon na ang nakalilipas. Ay hindi ordinaryong kargamento ang dala. Mga kagamitang pangdigma iyon. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Iulat natin ito sa mga otoridad. Kuya Yuan, kung ganoon, ano ang gagawin natin? Iulat natin ito sa mga otoridad. Kailangan natin itong iulat. Pero hindi ngayon. Bakit? Dahil kung iulat natin ito ngayon, isasara ang bahaging ito ng dagat. Mawawala rin ang palaisdaan natin. Bumalik muna tayo at ibigay ang datos kay Yuhui. Ipaanalisa natin ito sa kanya. Ang epekto ng mga iyon ng metal na ito sa mga pangkat ng isda. Kung hindi ito nakapipinsala, mananahimik tayo tungkol dito. Kung nakapipinsala naman ito, tayo mismo ang unang mag-ulat. Kuya Yuan, kung iulat natin ito, mawawala ang palaisdaan natin. Kung mawala ang palaisdaan, makakahanap pa tayo ng iba. Hindi maaaring isakripisyo ng tao ang lahat. At gawin ng Shenlan ang isang bagay na sisira sa kinabukasan ng lahat. Para lamang sa pera. Dinala ako ni Lolo sa dagat na ito. Hindi para wasakin ko ito. 1-0-3-0-2-1-0. Walang nakuhang resulta sa paghahanap. Nang tamaan ng bagyo, hindi rin kami nakapagsalba ng anuman. Lin Xuan, tama ang hula mo. Buhangin ng tungsten at bihirang mineral. May epekto ba sa mga isda sa dagat? Sinuri ko na. Mismong likas na katangian ng dalawang mineral na ito ay matatag. Hindi sila natutunaw sa tubig. Maaari ba nating iahon ang mga bagay na ito? Sa teorya, maaari. Pero kailangan natin ng profesional na kumpanya ng pagsasalba sa dagat. Kung hahayaan nating iba ang pumunta sa lumubog na barko, baka lihim nilang iahon ang mga ito. Mas mabuting ulat natin ito ng hayagan at marangal. Natatakot ka bang may palihim na magsalba nito? At sirain ang palaisdaan. Ang ekolohiya ng bahaging iyon ng dagat ay higit kong pinahahalagahan kaysa kanino man. Kung umalis ang mga isda, makakahanap pa tayo ng iba. Pero kapag winasak ang dagat, wala nang matitira sa atin. Alam ko, noong una kitang makita sa pantalan. Akala ko isa ka lang. Nahambog na gustong yumaman sa dagat. Pero ngayon, gumawa ka ng ulat. Tungkol sa datos ng lokasyon ng lumubog na barko. Mga larawan at datos ng sonar scan. At inayos mo ang lahat. Ako na ang maghahain nito. Sa kawanihan ng karagatan at sa kagawaran ng pagmimina. Salamat!
Abala ka pa rin. Isusumbong mo ba ito? Alam mo ba, kapag iniulat mo ito, hindi na mapasa sa iyo ang jurisdiksyon sa karagatang iyon. Hindi na ikaw ang may kapangyarihan doon. Baka, maisama sa protektadong sona ang buong Huang Jinhai. Alam ko. Kung ganoon, bakit mo pa rin iulat? Tito Zhao, hindi pinakinabangan ng lolo ko ang dagat na ito noon. Hindi dahil wala siyang kakayahan, kundi dahil may sinabi siya. Kayang ibigay sa iyo ng malawak na dagat ang lahat. Pero kaya rin itong bawiin ang lahat. Matagal ko itong pinag-isipan bago ko naunawaan. Natatakot siyang maging sakim siya. Kaya iginuhit lang niya ang mapa ng dagat at hindi niya ito ipinasa. Hinihintay niya ako. Hinihintay niya ang isang taong hindi magiging sakim. Halika. Gawin mo ito para sa lolo mo. Bilisan mo. Nasa ilalim ng timon ang sonar. Nasa ilalim ng katawan ng barko ang oxygen pump. Sa tabi ng tangke ng buhay na isda. Ayusin mo ng mabilis. Huwag kang gumawa ng ingay. Tatlong minuto. Umatras na tayo. Kuya Xuan, pumunta ka agad sa pantalan. May nangialam sa barko. Imported ang sonar na ito. Kailangang umorder ulit. Mula sa pag-order hanggang sa pag-install at pag-aayos. Papalitan lahat. Kung dadalhin ko rito ang barko para ipaayos sa iyo. Ano ba ang kaya mong ayusin? Makina, winch at discharge pump. Papalitan ko lahat ng pinakamagagandang piyesa. Babasagin niya ang barko ko. Kaya hindi ko siya hahayaang makabasag nito. Kuya Xuan, bakit parang barkong pandigma na ang barkong ito? Tumaas ng 30% ang lakas ng makina. May baluti ang katawan ng barko. Kakayanin nito ang karaniwang banggaan. Iyong ipinakabit na mga pansiguridad na kamera. 4 na kamera na high definition. May infrared na night vision. Automatikong ina-upload sa ulap ang mga naitalang video. May save pa rin kahit mawalan ng koneksyon. Ginawa ko ayon sa pamantayan ng barkong pandigma. Para harapin ang mga ganitong tao. Kailangan mas matigas ka kaysa sa kanila. Grabe. Barko ng pangingisda ba ito o barkong pandigma? Naayos na ng batang iyon ang barko. Hindi lang inayos. Binago niya ito ng todo. Ngayon, baluti na ang buong katawan nito. At may mga pansiguridad na kamera. Mas mabagsik pa kaysa sa mga barko sa laot. May pera pa siya para baguhin ang barko. Lesiu. Nakakuha siya ngayon ng 2 malalaking kontrata. Mula sa Sifang Restaurant at Jinmao. 500,000 ang panimulang halaga ng bawat kontrata. Hindi siya mapipigilan ang ganitong bangka. Kung ganoon, magkita tayo sa dagat. Hanapin mo si Huje. Sabihin mong isama niya ang mga tauhan niya sa dagat. Pupunta sa dagat. Sa dagat, walang makapipigil sa atin. Mas mabuti kung walang makikialam. Zai. May 3 bapor sa likuran natin. Pakaliwa ng todo. Pumunta tayo sa Bahura. Sa Bahura. Swerte lang kaya tayo nakalusot doon noong nakaraan. Hindi iyon swerte. Ruta iyon. Ruta na nakamarka sa mapa ng lolo ko. Nadaan na natin iyon minsan. Tanda ko. Lin Xuan. Hindi ka makatatakas ngayon. Itigil ang bapor. Iwan ninyo ang kargamento. Lumabas kayo. Hindi ko na ito sasabihin ng 3 beses. Huje. Bumalik na kayo ngayon. Ituturing kong walang nangyari. Sapat na ang bidyong ito. Video. Para kanino mo ipinagkakarecord yan? Walang signal sa dagat. Hindi mo maipapadala ang video mo. Pasulong ng buong bilis. Nasa bungad ng Bahura ang target. Kuya Xuan. Nasa unahan na ang Bahura. Noong nakaraan, dahan-dahan tayong pumasok. Ngayon, buong bilis tayong lusob. Hatiin ang bilis. Pakanan ng 5 degree. Lin Xuan. May Bahura sa unahan. Kapag pumasok ka, kamatayan ang aabutin mo. Itigil ang bapor. Ibigay mo ang kargamento. Papalampasin kita. Pakaliwa ng 3 degree. Itapat sa gitna ng puting linya. Panatilihing matatag.
Ituwid ang timon. Huwag kang lilingon. Tumingin ka sa puting linya. Sumalpok sila sa bahura. Ituloy mo, huwag hihinto. Kuya Xuan. Masyadong makitid. Hindi tayo makalulusot. Makalulusot tayo. Ito ang daluyan ng tubig na dinaanan natin noon. 3.8 metro lang. Ngayon, 5 metro na. Ibaba ang bilis sa 1/4. Ituwid ang timon. Ituwid ang katawan ng bapor. Lin Xuan. Gaano ka katagal magtatago sa bahura? Hindi ako naniniwalang habang buhay kang makapagtatago roon. Hyuje. Nahulog sa tubig ang isa sa mga tauhan mo. Unahin mong iligtas ang tao. Bawat minutong nasa tubig siya, lalo siyang nalalagay sa panganib. Iahon muna natin ang tao. Kuya Xuan, iyong daluyang tubig kanina. Muntik na tayong maipit doon. Hindi tayo naipit. Ang bidyong ito, sapat na ito para makapag-inuman sila sa tabing dagat. Bumalik tayo sa daungan. Hindi. Nandito na tayo kaya ituloy na natin. Tapusin ang pangingisda ngayong araw. Hindi natin sila pwedeng basta pagurin ng ganito. Kuya Yuan, baliw ka talaga. Paanda rin ang bangka. Kumilos patungo Huang Jinhai. Xuan. Siya si Kapitan Li ng pulisya sa dagat ng Donghai. Nakausap ko siya sa telepono. Sinabi ko sa kanya ang nangyari ngayong araw. Lin Xuan. Sabi ni Tito Zhao may ebidensya ka raw. Buong pangyayari. Mula nang habulin nila ako. Hanggang sa bumangga sila sa bahura at lumubog. Nasa video ang lahat, pati oras, lokasyon at koordinado. 3 bangka. Malinaw na nakikita ang numero ng isa sa mga bangka. Bubuksan namin ang isang kaso batay sa ebidensyang ito. Pumunta kayo bukas sa himpilan para magbigay ng salaysay. Kapitan Lee. Sa loob ng maraming taon, si Hyuje ay nasa lungsod ng Donghai. Hindi ito ang unang pagkakataon, hindi ba? Hindi ito ang unang pagkakataon. Ang mga dating biktima ay alinman sa walang ebidensya. O kaya naman ay natatakot magsampa ng reklamo. Kayo ang unang tao na nagdala sa akin ng kumpletong video. Kung ganoon, hilingin natin kay Kapitan Lee na kumilos ayon sa batas. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ni Hyuje? Hindi ko alam. At ayoko ring malaman. Mahina ang padrino niya sa lupa. Kaya sa dagat siya nagmamalaki. Sa ginawa mo ngayong araw, para mo na ring winasak ang pinagkakakitaan niya. Habang buhay kanyang tatandaan. Siya ang unang nanakit. Ibaba muna ang mga kargamento. Narito ang pinakabagong balita. Kamakailan, sa katubigan ng Donghai, ang mga otoridad sa pagbabantay sa dagat ay matagumpay na nakalutas ng isang kaso. Isang malubhang insidente ng iligal na paghabol at pagharang sa mga bangkang nangingisda. Ngayong hapon, sa katubigan sa labas ng Donghai, ang pangkat ng nagpapatrolya ay umaksyon laban sa isang iligal na paghabol at pagharang. Nasa ospital ako. Walong tahi ang kinailangan. Kinuha ng mga otoridad ang bangka. At maaaring bawiin ang lisensya nito nang hindi bababa sa 3 buwan. Bakit ka nagmamadali? Ako si Tito Ki. May ipapakiusap ako sa iyo, Daking. Kumita ng kaunti kamakailan ang batang si Lin Xuan. Pero iyong bahagi ng dagat na pinangingistaan niya. Alam mo naman, hindi ba? Noong araw, sumampa ka sa bangka kasama ng tatay ko. Kabisado mo ang mga ruta sa bahaging iyon ng dagat. Daking, hindi mo dapat ginagalaw ang bahaging iyon ng dagat. Tito Ki, sinabi na iyan ng tatay mo noon. Ang apo mo ngayong taon. Hindi ba papasok na sa mataas na paaralan? Ako na ang sasagot sa matrikula ng apo mo. Sa loob ng 3 taon. Hindi ko na gaanong maalala. Kung ganoon, pag-isipan mong mabuti. Kapag malinaw na sa iyo, tawagan mo ako. 123. Itakda ang bilis. Panatilihin ang tamang bilis. Tito Zhao. Ano po iyon? May hatol na sa kaso ni Hyuje. Paglalagay sa panganib ng kaligtasan sa paglalayag. Pinakamabigat na parusa. Multang 50,000. At pagbawi sa lisensya ng kapitan sa loob ng 6 na buwan. Iyon lang. Nagtanong-tanong muna ako. Nagpadala ng mga tao si Hyuje. 3 bangka ang humabol at humarang. May saksi. Multang 50,000 yuan at kanselado ang lisensya sa loob ng 6 na buwan. Nanggugulo ka ba? Pero nag-iwan ng record ang pangyayaring ito. Sinabi sa akin ni Kapitan Lee. Kasama na si Hyuje sa listahan ng mga mahigpit na minamanmanan. Kapag inulit mo, hindi na multa ang matatanggap mo. Tito Zhao. Tapos na ang ulat tungkol sa lumubog na barko. Nasa loob lahat ng datos at mga kuha ng larawan. Ipapasa ko bukas sa tanggapan ng karagatan. Nakapagpasya na ako. Naipasa ko na ang ulat. Ang bahaging iyon ng dagat ay parang sarili ninyong pangistaan. Ayos na po. Nasa loob pa rin ng sakop ng bahura ang Huang Jinhai. Pero ang lugar ng lumubog na barko,
ay maaaring ideklarang zonang protektado para sa mga pamanang kultural o zonang protektado para sa mga yamang mineral. Kung ganoon, paano ninyo ito sisilain? Hindi na ako mangingisda roon. Hindi ko na ito gagalawin. Hindi naman akin ang lumubog na barko. Alam ng lolo ko noon ang lokasyon ng lumubog na barko. Hindi niya ito ginalaw. Hindi niya talaga ito ginalaw. Hindi ko rin po iyon gagalawin. May dati akong kakilalang matandang mangingisda. Kin ang apelyido niya, pero lahat ay tumatawag sa kanya na Tito Ki. Magkasama silang naglayag ng lolo ninyo. Sabi niya, gusto kanyang makilala. Ikaw si Yuan. Kamukha mo ang lolo mo. Lalo na ang mga mata mo. Tito Ki. Sabi ni Chef Zhou, may mahalaga kang kailangan sa akin. Ang mapa na iginuhit ng lolo mo noon ay hindi niya natapos. May isang bahaging nawawala. Nasa akin ang bahaging iyon. Hari ng hipon. 40 taon na. Napakaraming bagay ang naipon sa ilalim ng barko. Sa pinakailalim ay may isang hipon. Sabi ng lolo mo, buong buhay akong naglayag. Wala akong maiiwang pamana sa mga susunod na salinlahi. Ang bagay na ito ay ang hari lamang ng mga hipon sa putikan. Tito Ki. Sabi ng lolo ko. Hindi rin daw siya nakapunta sa Hefenggu. Bakit po? Hindi siya nakapunta. Pumunta siya roon pero pagkatapos ay hindi na siya nangahas bumalik. Sabi niya may kung anong bagay sa ilalim. Hindi isda o hipon. Ibang bagay. Malalaman mo kapag nakapunta ka roon. Ang pangalang Hefenggu ay nakita ko na sa mga tala ng tanggapan ng karagatan. Isa itong malalim na kanal sa dagat ng Shanghai Inland. Lampas 200 metro ang pinakamalalim na bahagi. Pero ang karaniwang bangkang pangisda ay hindi talaga makararating sa ganoong kalalim. Balak ninyong pumunta roon. Titingnan lang namin. Hindi naman siguradong may sisilain. 200 metro ang lalim. At napakalakas ng agos sa Hefenggu. May salungat na agos sa ilalim. Hindi tiyak na makaaahon ang anumang ibababa roon. Ang puntong ibinigay ni Tito Ki ang lokasyon ng lumubog na barko. Ang mismong barko ang nagsisilbing harang. Kapag nahaharangan ng katawan ng barko ang malalim na agos ng dagat, nagiging mas kalmado ang tubig sa ilalim nito. Ihulog lang ang kulungan ng hipon sa bahaging nasa likod ng agos ng lumubog na barko. Kinuwenta niya iyon noon. Hindi man siya nag-aral ng karagatan. Marunong siyang magkalkula ng malalim na agos ng dagat. Sa ilalim ng epekto ng pagharang. Naiintindihan ko rin ang kanyang mga tala. Sabi ng lolo ko. 40 taon na siyang naglalayag sa dagat. Mas kapaki-pakinabang pa iyon kaysa sa pagbabasa ng kahit anong libro. Ganyan kayong lahat sa pamilya ninyo. Ako na ang susuri para sa iyo. Ang datos ng agos sa Hefenggu nitong nakaraang linggo. Xuan, tingnan mo ito. Sa loob ng susunod na 48 oras. Posibleng lumakas ang low pressure area na ito. At maging bagyo. Hindi pa tiyak ang tindi ng hangin. Pero siguradong lalampas sa ligtas na antas ang taas ng alon. Mas mabuting huwag ka munang pumalaot sa mga susunod na araw. Naiintindihan ko na. Naiintindihan mo talaga. O sinasabi mo lang iyan. Talagang naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Kuya Yuan, talaga bang pumapalaot tayo ngayon? Tiningnan ko ang taya ng panahon. Mukhang may paparating na hangin. Bago pa dumating ang bagyo. Pumunta muna tayo sa Hefenggu. Ngayon mismo. Hahanapin natin ang kinaroroonan ng lumubog na barko. Hindi na tayo magbababa ng lambat. Pagkatapos nating magsiyasat, babalik agad tayo. Hindi maganda ang pamumula sa abot tanaw. Sabi ng matatandang mangingisda. Kapag namula ang langit, paparating ang malakas na hangin. Kaya bilis punta at bilis balik tayo. Umalis na tayo. Kuya Yuan, hindi tama ang galaw ng alon na ito. Dumarating na ang malalaking alon. Siguradong may malakas na hangin sa likuran natin. 10 milyang pandagat na lang at naroon na tayo. Pumalaot ka na, Xuan. Nakita ko ang signal ng lokasyon ng Shenlan. Pumapalaot ito sa karagatan. Nasa dagat ako. Pupunta lang ako sa Hefenggu at agad babalik. Kakapahayag lang ng babala sa malakas na hangin sa dagat. Sa loob ng 6 na oras, aabot ang lakas ng hangin. Sa antas 10 o higit pa. Umatras tayo, umatras agad. Umatras. Kuya Yuan, wala na tayong oras. Huwag kang mataranta. Pinakamalakas ang bagyo sa umpisa nito. Kapit lang tayo. Iharap ang busog sa kabilang direksyon. Kuya Yuan, bumababa ang karayom ng panukat ng gasolina. Hindi tayo makapagtitiis ng matagal. Nasa ilalim mismo ng ating mga paa ang Hefenggu. May panahon ka pa talagang tumingin yan. Mag-ingat, magkubli. Paparating na ang mata ng bagyo. Hindi ba iyon ang pinakamapanganib na lugar? Kapag dumaraan ang mata ng bagyo, pansamantalang kumakalma ang ibabaw ng dagat. May ilang minuto tayong pagkakataon.
Ito na. Ito ang mata ng bagyo. Ngayon na mismo. Todo kanan ang timon. Timog silangan. Todo bilis. Panatilihing matatag. Nasa bungad na tayo ng bangin. Nasa bungad na tayo ng bangin. Hinaharangan ng ilalim na agos ang agos sa ibabaw. Hinaharangan ng ilalim na agos ang agos sa ibabaw. Nasa bahagi tayo ng salungat na agos. Kaya nakaligtas tayo. Hindi pa. Pero malapit na. Ang lumubog na barko, narito na tayo. Ang lumubog na barko, narito na tayo. Nasa ilalim mismo ng ating mga paa. Muntik na tayong mamatay dito. Pumunta tayo rito para lang makita ito. Bumalik tayo ng buong bilis. Samantalahin natin na hindi tayo maabutan ng bagyo. Kuya Xuan, ang dami ko ng beses na sumama sa iyo. Pero ngayon, muntik na akong maligo sa pantalon. Natakot din ako. Pero kanina, parang hindi ka man lang nataranta. Nataranta rin ako. Pero hindi lang ako ang nasa bangka. Nataranta ako. Ano ang gagawin mo? Pagbalik natin, kailangan kong pasalamatan ng mabuti si Tito Ki. Kung wala ang mapa na ito, hindi tayo makakabalik. Tinakpan ng bagyo. Ang karagatang pinanggalingan ng huli nilang lokasyon. Barko 22, nakipag-ugnayan na ako sa pangkat ng pagsagip. Pero sabi nila, hindi pa lubusang humuhupa ang hangin at alon. Kailangang maghintay ang barkong panligtas hanggang magbukang liwayway. Bago makapaglayag. Matibay ang batang iyon. Walang masamang mangyayari sa kanya. Nakatanggap kami ng mahinang hudyat ng paghingi ng tulong. Natukoy ang lokasyon nito sa gilid ng bahura. Lumipat na pahilaga ang sentro ng bagyo. Bago magbukang liwayway, ipapadala namin ang unang pangkat ng mga barkong panligtas. Hindi ba pwedeng umalis na tayo ngayon? Tumungo tayo sa dagat ngayon. Pati ang barkong panligtas ay hindi makapagtatagal. Hintayin nating bahagyang kumalma ang hangin at alon. Pinakamaaga, 4:00 ng madaling araw. Kuya Xuan, hindi ba tayo lumilihis ng ruta? Hindi tayo lumilihis. 1 oras na lang, mararating na natin ang pantalan. Malapit na tayo. Kuya Xuan, kita ko na ang pampang. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako. Nabangga lang ang ulo ko. Dr. Su, hindi namin nakuha ang mga sampol ng tubig. Tinangay ng bagyo ang kagamitan sa pagkuha ng sampol. Babayaran ko na lang sa susunod po. Huwag na po. Sa susunod, bago ka pumalaot. Tapusin mo munang basahin ang taya ng panahon. Narinig mo ba ako? Pumunta ka bukas sa instituto para kunin ang datos. Ako na ang magsusuri ng agos sa Hefenggu para sa iyo. May gusto sa iyo ang babaeng iyan. Naipasa na ang ulat tungkol sa paglubog ng barko. Maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang mga tagatanggapan ng karagatan. Tito Ki, pumunta ako sa Hefenggu. Naipit ako sa bagyo. Pero nakalabas ako gamit ang rutang itinuro ninyo sa akin po. Salamat, Xuan. Patawarin ninyo ako po. Pinilit ako ng tito daking mo. Pinilit niya ako. Ginamit niya ang matrikula ng apo ko para pilitin ako. Ibigay ko sa iyo ang mapa ng dagat. Sabi niya, paparating ang bagyo. Sabi niya, kapag pumunta ka roon, hindi ka na makababalik. Alam niyang paparating ang bagyo. Tama ang kanyang kalkulasyon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sa mapa ng dagat na ibinigay ko sa iyo. Tama ang ruta papunta sa Hefenggu. Pero hindi ko sinabi sa iyo. Nabukod sa haring hipon sa ilalim ng lumubog na barko. May mga bagay ding itinapon doon ng tito daking mo. 40 taon na ang nakalilipas. 40 taon na. Ang barkong iyon na may bakal na katawan ay hindi lumubog dahil sa bagyo. May taong sumabotahe sa loob ng barko. Pero gusto ng may-ari ng barko na lokohin ang perang pangsiguro. May pinapagawang lihim na nagbukas ng balbula sa ilalim ng barko. Ang plano ko sana ay iwan ang barko at tumawag ng pulis. Lumubog ang barko. Sino ang may-ari ng barko? Siya ang kapatid sa panunumpa ng tito daking mo. Noon, nagkaroon ng aksidente sa dagat at may mga tripulante. 3 buhay ang nawala. Natakot ang lolo mo na mabunyag ang lahat. Baka gantihan ang pamilya Lin. Nakita ko ang ebidensya sa balbulang ito. May kuha mula sa drone sa ilalim ng dagat. Nakuha nito sa kamera. Makikita ang mga bakas na sinira ang balbula sa ilalim ng barko. Hindi ko po naunawaan noon. Akala ko ay karaniwang palamuti lang. Ngayon, alam ko na. Ang bidyong ito, isinumiti ko na po ito kasama ng ulat. Sa kawanihan ng karagatan at tanggapan ng pagmimina. Makikita ng lahat. Yuan, patawarin mo ako. Hindi ako pinayagan ng lolo mo noon. Naibigay ang mapa ng dagat sa ama mo.
Sabi niya, huwag pumunta roon maliban kung wala ng ibang paraan. Tito K. Ang mapa ng dagat na ito ang nagligtas sa buhay ko. Yuan. Ang kailangan mong gawin ay ang nais gawin ng lolo mo. Ikaw ang gagawa nito para sa kanya. Yuan. Ang tito daking mo. Ano po ang balak ninyong gawin? Tito ko siya. 20 taon akong pinatawag ng lolo ko na tito siya. Hindi ko siya gagalawin. Pero ang batas ang kikilos. Kasamang Linshuan. Nasuri na namin ang mga dokumentong isinumite ninyo. Sa video mula sa ilalim ng dagat. Malinaw na malinaw ang mga bakas ng pagkasira sa balbula. Pinagsuri ko na ito sa aming departamento ng teknolohiya. Tiyak na sinira ito ng tao. Hindi ito likas na pagkasira. Tungkol sa lumubog na barkong ito. Nakuha namin ang mga record mula 40 taon na ang nakalipas. Nailabas na namin ang mga iyon. Ang opisyal na konklusyon noon ay aksidenteng paglubog dahil sa bagyo. Pero kung sinira ng tao ang balbula, mag-iiba ang kaso. Panloloko sa siguro. At 2 kaso ng pagkamatay dahil sa kapabayaan. Magkano na ang halaga ng mineral na buhangin ngayon? Wala akong pakialam sa usapin ng mineral na buhangin. Isa lang po ang itatanong ko. Sino ang may-ari ng barko? Sino ang kumpanyang responsable sa bayad pinsala noon? At mayroon pa. Ang tito kong si Lindaking. Ano ang tunay ng kaugnayan sa pangyayaring ito? Ang may-ari ng barko ay si Shen Wanjiang. Pumanaw na siya. Pero may isang kapatid siyang buhay pa. Ang pangalan niya ay Shen Yifeng. Ayon sa talaan ng mga tripulante noon. Noong naglayag ang Dong Yunno, 3. Ang regular na ikalawang opisyal ay pansamantalang nakaalis. Si Lindaking ang pumalit sa kanya. 22 taong gulang siya noon. Nang sumunod na taon, umalis siya sa kumpanya ng pagpapadala. Bumalik siya sa nayon at nagsimulang magnegosyo ng mga bangkang pangisda. Kasamang Linshuan. Ang video mula sa ilalim ng dagat na ibinigay ninyo. Kasama ang testimonya ni Tito Ki. Ay sapat para buksan namin ang kaso. Kikilos na ang Coast Guard. Wala siya sa nayon. Nasa lungsod ng Donghai siya. Pero ang tito daking mo ay kasalukuyang nasa nayon. Pumunta siya para guluhin ako. Hindi siya lalayo. Kailangan ng panahon. Nandito lang siya. Boslin. Tungkol sa ipinahanap ninyo sa akin. Inimbestigahan ko na. Iyong doktor na apelyido ay Su. Naisumite na ang ulat tungkol sa lumubog na barko. Nakapagbukas na ng kaso ang mga otoridad sa karagatan. Hinahanap ka ng mga bantay dagat. Tumahimik ka. May isa pa. May kinalaman ito sa ipinagawa ni Shen Yifeng 10 taon na ang nakalipas. Ilabas mo. Wala siyang pakialam kung pati ang nangyari 40 taon na ang nakalipas. Ay muling lumubog sa dagat. Hyuje, tulungan mo ako sa huling bagay. Buhay pa si Linshuan. May hawak siyang ebidensya. Palagi siyang pumapalaot. Sa susunod na pumalaot siya, huwag mo siyang habulin. Wala nang silbi ang paghabol sa kanyang bangka. Gusto kong tulungan mo akong kumuha ng isang bangka. Hindi speedboat. Lumang bangkang pangisda. Iyong medyo sira-sira. Pero dapat may isang bagay ito. Sapat na maraming diesel. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Hindi ikaw ang pakay ko. Kundi ang taong nasa likod ni Hyuje. Lindaking. Sabihin mo ang alam mo. Wala akong alam tungkol kay Lindaking. Kapag nakikipag-usap si Hyuje sa kanya, hindi niya ako kailanman pinapadalo. Bibigyan kita ng 1 minuto. Pag-isipan mong mabuti. Ipagpapatuloy mo bang pagtakpan si Hyuje? O sasabihin mo ang nalalaman mo? 3 araw na ang nakalipas. Pinapunta ako ni Hyuje para maghanap ng isang tao. Pinakuha ako ni Matandang Sun mula sa kanya. Ng isang itinapong bangkang pangisda. Nasaan na ngayon ang bangkang iyon? Sa abandonadong pantalan ng mga bangkang pangisda sa kanluran. Sabi ni Hyuje. Ikakabit daw niya ang bakal na poste sa unahan ng bangka. Tinanong ko siya kung para saan iyon. Nandoon pa ba ang bangkang iyon? Sabi ni Hyuje, papanlaot daw siya ngayon. Pansin ang lahat ng unit. Abandonadong pantalan ng mga bangkang pangisda sa kanlurang zona. Isang itinapong bangkang pangisda. May nakakabit na pambangga sa unahan ng bangka. 1,206. Ang may-ari ng barko 206 ay si Hyuje. Hyuje ang alias ng may-ari ng barko. Pumunta agad at harangin ito. Nasaan ngayon ang Shenlan? Maagang umalis ang Shenlan mula sa pantalan ng lungsod ng Donghai. Patungong timog silangan ang ruta. Nasa 20 milyang dagat mula sa pantalan. Kontakin agad ang Shenlan. Sabihin ninyo kay Linshuan na may isang bangkang may pambangga sa unahan. Kuya Shuan, 10 minuto na kaming sinusundan ng bangkang ito. Hindi ito kay Hyuje. Masyado itong mabagal. Zai, bilisan mo. Hindi tayo maabutan ng lumang bangkang iyon. Hindi tayo ang gusto nitong abutan. Naghihintay lang ito ng pagkakataong bumangga sa atin. Shenlan, Linshuan.
May isang itinapong bangkang pangisda. Malamang si Lindaking ang nasa likod nito. Kuya Xuan. Hinahabol niya tayo. Alam ko. Kumabig pa kaliwa at dumaan sa bahura. Dadaan na naman tayo sa bahura. Hindi tayo dadaan sa gitna ngayon. Sa palibot tayo dumaan. Aakitin natin siya sa gilid ng bahura. Zai. Kumabig pa kanan ng 10 degree. Itapat mo sa batong bahura at dumiretso. Batong bahura. Itapat ang unahan ng bangka sa bato. Kapag nasa 30 metro na tayo. Kumabig pa kaliwa. Magtiwala ka sa akin. Kumabig pa kaliwa. Mga tauhan ng Coast Guard. Dito ang Shenlan. Nasa gawing labas ng baybayin ng lungsod ng Donghai. Ipinapadala ko ang mga koordinado. May bangkang pangisda na tumama sa bahura at tumaob. Kailangan ng saklolo ng mga sakay sa bangka. Natanggap namin. Si Lindaking ba ang nagmamaneho? May nasa panganib bang mamatay? May mga senyales pa ng buhay ang nagmamaneho. Naipadala na ang mga koordinado. Tito, huwag po kayong kikilos. Darating agad ang Coast Guard. Lindacheng. Ikaw ay pinaghihinalaang sadyang nananakit. At inilalagay sa panganib ang kaligtasan ng publiko sa dagat. Pati ang kaugnayan nito sa kaso noong 40 taon na ang nakalipas. Ang paglubog ng Dongyunno. 3. Panloloko sa siguro at kapabayaan na humantong sa pagkamatay ng tao. Ang sakit sa puso ng nanay mo, ako ang nagdulot sa galit ko. Pati ang pagdurugo sa utak ng tatay mo dahil din sa galit ko. Noong pumanaw ang lolo mo, sinabi niyang ako ang magpalaki sa iyo. Sabi niya, Daking, ang batang si Xuan ay kamukha ng ama niya. Maging tapat ka, huwag mo siyang apihin. Nangako ako. Xuan, ang mapa ng dagat ng lolo mo. Mas mahusay mo pa itong ginagamit kaysa sa akin. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko po si nanay. Nandito na ako. Nandito na ako. Pumayat ka. Ma, nasaan si Papa? Nasa loob. Nasa loob. Kakainom lang niya ng gamot. Natutulog siya. Sabi ng doktor, maayos naman ang paggaling niya. Makalipas ang ilang buwan, makakalakad na siya. Ma! Ako ang naghatid sa kanya sa loob. Kapag nagkamali ng isang hakbang ang tao sa buhay, minsan ay wala nang balikan. May sinabi ang lolo mo noong nabubuhay pa siya. Kayang buhayin ng dagat ang tao. Pero kaya rin itong lamunin siya. Kaya ka nitong payamanin, pero kaya ka rin itong sakmalin ng kasakiman. Nilamon ng dagat ang tito mo. Ma! Magtatatag ako sa lungsod ng Donghai. Ng isang kumpanya ng pangisdaan. Hindi na ako makikipag-away sa iba. Magtatayo ako ng marangal na negosyo. At isasama ko ang mga taga na yun. Gaya ng pinangarap ng lolo mo noon. Xuan! Nasa iyo pa ba ang mapa ng dagat ng lolo mo? Nasa akin pa. Huwag na huwag mo iyong mawawala. Iyan ang iniwan ng lolo mo para sa iyo. Hindi iyan para sa pakikipaglaban. Alam ko. Para iyan sa paglalayag. Kuya Xuan. Umabot sa pamantayan ang dami ng kargamentong ipinadala sa Sifangguan at Jinmao. Lahat ay pasado sa pamantayan. May dalawa na namang ihi na nag-apply. Si Atmi at si Mang Feng. Ay kapwa nagsumite ng intensyong sumali sa ikalawang yugto. Ang kakayahan nating manghuli ngayon. Kung magbubukas pa tayo ng isang palaisdaan, mapapalawak natin ang pagiging kasapi. Heto na. Ang reserba ng likas na yaman ng 2 palaisdaan ay parehong malusog. Ang dami ng populasyon ng lobster sa Huangjinhai. Matapos ipatupad ang pangingisda ayon sa itinakdang kota, ay hindi lamang hindi bumaba. Bahagya pa itong tumaas. Makasagana rin ang yamang isda sa ilalim ng dagat sa Hefenggu. Makasagana rin ito. Hindi ito magpapakita ng pag-unti sa loob ng 5 taon. Pero may isang kondisyon. Hindi tayo maaaring magpalawak. Kahit sa ngayon hindi pa maaari. Iminumungkahi kong ang kabuang taunang huli ay panatilihin sa loob ng itinakda ng modelong ekolohikal. Sa loob ng pulang linya.
Gawin natin ayon sa sinabi mo. Walang pagpapalawak. Hindi ka nakikipagtawaran. Ikaw ang gumawa ng datos. Datos ang pakikinggan ko. CJ, kung ganoon, may formal akong mungkahi. Sa loob ng Shenlan Fisheries Company, magtayo tayo ng posisyon para sa pagsunod sa ekolohiya. Hindi mo kailangang magbitiw. Susubaybayan mo ang magkakaugnay na datos. Ipagpapatuloy mo ang gawaing sinabi ng Instituto ng Pananaliksik. Dito sa Shenlan, ikaw ang magiging punong opisyal sa ekolohiya. Bilang katuwang sa negosyo, hindi empleyado. Mukhang mahusay kang magkwenta. Tapusin mo munang basahin ang pahinang ito. Pagkatapos mong basahin, saka tayo mag-usap. Kuya Xuan. Ngumiti siya. Nakita ko na. Ang Shenlan Fisheries Corporation ay formal nang nairehistro at naitatag. Mga shareholder, ako, si Tito Zhou. At si Su Yuhui. Nailaan na ang puhunan para sa operasyon. Ang plano para sa unang taon ng pananalapi ay patatagin ang 2 pangunahing palaisdaan. Palalimin ang direktang supply para sa mga C. At ilunsad ang proyektong kooperatiba. Ano ba ang ibig sabihin ng kooperatiba? Nayon ng Donghai. Mahigit 300 pamilya sa buong nayon ang umaasa sa dagat para mabuhay. Noong narito pa ang tiyuhin mo, minonopolyo niya ang lahat ng daluyan ng bentahan ng isda sa nayon. Nabagsak siya. Sumali ang mga taga-nayon sa pagbebenta ng isda sa Shenzhen. Hahatiin ang mga kita. Liliit ang bahagi ninyo sa kita. Bababa ang kita sa maikling panahon. May hangganan ang dami ng produksyon ng palaisdaan ko. Sama-samang pagbili. Hindi pwedeng umasa lang sa iisang pangkat ng mangingisda ko. Maniniwala ba sila sa iyo? Babalik ako sa nayon bukas at kakausapin sila ng harapan. Bumalik na si Xuan. Hi. Narinig kong yumaman ka sa lungsod ng Donghai. Nagtayo ka pa ng kumpanya. Ipinakulong din pala ang tiyuhin mo. Bakit ka pa po bumalik ngayon? Kukunin mo rin ba ang mga bangka namin? Tito Zeng. Iyo po ito. Noong nakaraang taon, nagkasakit ang anak mo. Nanghiram ka ng 50,000 sa kooperatiba ng suplay ng langis. Hanggang ngayon, hindi mo pa ito nababayaran ng buo. Kay Ilayang ito. Kay Ermao ito. Kay Sanyi ito. Una, umutang kayo sa bangkong may mataas na interes. Para kumpunihin ang bangka at bumili ng mga gamit sa pangingisda. At bayaran ang matrikula. Pagkatapos, pinipigan ng mga midleman ang presyo ng inyong huli. Hindi ninyo mabayaran ang utang. Kaya utang na naman. At kapag hindi pa rin mabayaran, hindi ako bumalik para kunin ang mga bangka ninyo. Bumalik ako para gumawa ng isang bagay. Magtatag tayo ng kooperatiba ng mga mangingisda sa nayon ng Donghai. Ang mga sasali sa kooperatiba. 3 bagay ang ibibigay ko. Libreng pagpapalit ng mga lambat at kulungan ng hipon. Nakapareho ng gamit ng pangkat ng Shenlan. Ikalawa, sama-sama nating bibilhin ang lahat ng inyong huli. Sa presyong 30% mas mataas kaysa sa sarili ninyong bentahan. Ikatlo, ang kita ng kooperatiba sa pagtatapos ng taon ay hahatiin sa lahat ng kasapi. Ano naman ang pakay mo? Kikita ka ba sa ganitong paraan? Maliit ang kikitain mo sa simula. Pero kapag lumaki na ang kooperatiba, hindi na mangangailangan ng midleman ang pangingisda ng Shenlan. Ang matitipid mula sa patong ng midleman. Bahagi nito ay mapupunta sa inyo. At bahagi naman sa kumpanya. May isa pa akong sasabihin. Sabi ng lolo ko noong nabubuhay pa siya. Ang kayamanang pansarili ay hindi tunay na kayamanan. Kapag nakatindig ng tuwid ang lahat ng taga nayon. Iyon ang tunay na kayamanan. Mabuting tao ang lolo mo. Kaya ikaw, kung buong puso mong tutulungan ang lahat, isama ninyo ang matandang butong ito. Tatlo. 3 gin at 2 liyang. Sa ganitong kalidad, dati ako mismo ang nagbebenta. Pinakamataas na 800 bawat gin. Ngayon, sama-sama nang bumibili ang kooperatiba. 1,000. Tito Zeng, mas marami ang laman ng kulungan ninyo kaysa sa akin. Anong pain ang ginamit ninyo? Itinuro sa akin ni Xuan. Hindi ito tungkol sa pain. Ilagay ang kulungan ng hipon sa likod ng bahura sa gawing pababa ng agos. Mahilig magkubli ang mga hipon sa mga bahaging mabagal ang agos. Itinuro niya sa inyo pati iyan. Itinuro niya ito sa lahat. Noong nakaraang buwan, sa silid pagsasanay ng kooperatiba. 3 sesyon siyang nagturo. Mga teknik sa pangingisda at pagtukoy ng lokasyon ng pangisdaan. Pati pagpapanatili ng tangke ng buhay na isda. Lahat ay ibinahagi niya. Wala siyang itinago kahit kaunti. Sabi ng tatay ko. Talagang ibang-iba si Xuan kay Tito Daking. Ang tiyuhin niya, kinakamkam ang lahat. At itinatago sa sarili niyang mga kamay. Pero siya, ibinabahagi niya ang lahat sa iba. Kaya ang isa ay nakulong ng matagal. At ang isa naman ay naging amo. Sa ngayon, sakop na ng kooperatiba. Ang nayon ng Donghai at 3 kalapit na nayon. Ang budget para sa hatsyan ng kita sa ika-4 na quarter ng taong ito ay naihanda na. Tumaas ito ng 40% kumpara noong nakaraang taon. Sa ganitong antas na umunlad ang negosyo.
Hindi na lamang ito simpleng pagbebenta ng isda. Nagtatayo na kayo ng isang buong sistema. Yuan, ano ang balak mo sa susunod na taon? Tito Zeng, ngayong taon, ang dalawang bangka ng pamilya ninyo ay nakapaghatid ng kabuuang kita na 100 at 1,200 yuan. Matapos ibawas ang gasto sa pagpapatakbo ng kooperatiba. At ang bayad sa pamamahala. Ang hachian ninyo ay 38,000 yuan. Narito ang 38,000 yuan. Kunin ninyo po. Kung tataas ang produksyon sa susunod na taon, tataas pa ang bahagi ninyo sa tubo. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko po si Lolo. Kung nakikita niya lang sana ang araw na ito. Malaki ang magiging pagmamalaki niya. Kuya Yuan, ipinabibigay ito sa iyo ni Tito Zeng. Sabi niya, gawa raw ito sa lumang resipe ng kanyang kaibigan. Ang tradisyonal na resipe ng kanilang pamilya. Gaano kaya kalayo ang mararating ng kooperatibang ito? 20 taon. Tulungan ninyo po akong isulat ang kwento ng mga lumubog na barko sa dagat na ito. Ibig mong sabihin, magtatayo ka ng museo ng pangisdaan. Isang silid lang naman. Pagsasama-samahin ang mapa ng dagat ni Lolo. At ang mga bagay na na-recover mula sa lumubog na barko. At ilalagay ang lahat sa iisang lugar. Para malaman ng mga susunod na henerasyon kung ano ang mga naganap sa dagat na ito. Malaki na ang ipinagbago mo. Hindi ako ang nagbago. Dumating na sa pampang ang barko. Ang nasasakdal na si Lindaking, lalaki. 68 taong gulang, dating negosyante sa industriya ng pangisdaan. Ay pinaghihinalaan sa mga sumusunod na 4 na krimen. Dahil sa hinalang sangkot sa 4 na krimen, isinampa ang kaso. Una, sadyang pananakit. Ikalawa, paglalagay sa panganib ng kaligtasan sa dagat ng publiko. Ikatlo, pandaraya sa siguro. Ikaapat, pagkamatay dahil sa kapabayaan. 40 taon na ang nakalipas. Nawala at lumubog ang kargamentong barko na Dongyunno. 3. Namatay ang 3 tripulante nito. Sadyang binangga ni Lindaking ang bangkang pangisda na Shenlan. Isinagawa niya ang sadyang pagbangga. At buong proseso itong naitala ng sistema ng pagmamanman ng Shenlan. May tutol ka ba sa mga paratang na ito? Inaamin ko ang pagbangga. Inaamin ko. Pagpapasyahan ang petsa ng hatol matapos ang konsultasyon. Itinigil ang paglilitis. Ano ang iniisip mo? Noon, nagbayad ang bawat isa ng 3,000. 3,000 para tumbasan ang isang buhay. Sa loob ng bulwagan ng eksibisyon. Gusto kong maglaan ng isang pader para sa kanila. Ukitan natin doon ang kanilang mga pangalan. Alam mo ba ang mga pangalan nila? Alam ni Tito Ki. 40 taon niya iyong itinago sa alaala. Natukoy na ang lokasyon ng 6 na kahon ng mineral na buhangin. Nasa ilalim ng kargamento ang lahat. Nasa ilalim ng kargamento ang lahat. Kalahati ay natabunan ng latak sa loob ng 40 taon. Malalim ang tubig sa Hefenggu. Bagaman lampas 200 metro. Nasa gilid ng bangin ang lumubog na barko. Ang aktual na lalim ng operasyon ay humigit kumulang 180 metro. Tungkol sa mga bakas ng pagkasira sa balbula. Nagsagawa na kami ng 3 pagsusuri gamit ang robot sa ilalim ng dagat. 3 ulit na naming sinuri. Ang paraan at lokasyon ng pagkasira ay tugma sa mga record ng pagkukumpuni noon. Kumpleto ang hanay ng ebidensya. Maaari tayong mangalap ng ebidensya habang isinasagawa ang pagsagip. Nasuri ko na ang plano ng pagsagip. Walang problema sa teknikal na aspeto. Kumusta naman ang schedule? Kasamang linsyuan. Malaki ang naging ambag ng mga unang larawang kuha sa ilalim ng dagat. Na ibinigay mo sa matagumpay na pagsagip na ito. Maihihilingin po sana ako. Sa mga bagay na ma-recover mula sa lumubog na barko. Tulad ng plaka ng barko. At tala ng paglalayag. Magtayo tayo ng museo ng pangisdaan sa aming nayon. Kung hindi pasok sa pamantayan para maituring na antigong yaman. Maaari tayong dumaan sa proseso at mag-apply para sa pansamantalang pagpapahiram. Salamat po. Salamat. Mahilig umilag ang mga Australiano sa likod ng bahura. Ano ang ibig sabihin ng nasa likod ng bahura? Ang agos ng dagat ay natatakpan ng bahura. Iyong bahaging hinaharang. Hinarang iyon ng bahura. Sa likod niyon, nabubuo ang isang bahaging mahina ang agos ng tubig. Nandoon lang ang hipon. Paano ninyo nalalaman kung saang direksyon ang agos ng dagat? Tingnan kung saang panig umaagos ang alon sa ibabaw ng dagat. Doon papunta ang agos ng dagat. Tama ang sabi mo. Kung gayon, ako na ngayon ang punong tagapagsanay ng kooperatiba sa pangingisda ng Shenlan. Punong tagapagsanay. Mas malaki ang pangalan mo kaysa sa akin. Zai. Ang araw-araw na pagpapatakbo ng kooperatiba. Sa tingin mo kaya mo bang itaguyod ito? Ano ang ibig mong sabihin? Sa susunod na buwan, pupunta ako sa lalawigan para dumalo. Sa isang pulong tungkol sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda. Kayo na ang aasa dito. Kaya ko. Kung ganoon, simula bukas. Ikaw na ang magkakaroon ng dagdag na tungkulin bilang ehekutibong supervisor ng kooperatiba. Kalahating doble ang sahod. Dagdag na 2 puntos sa dibidendo. Sulit.
Ang unang palapag ay magiging bulwagan ng eksibisyon. Ang ikalawang palapag ay parang isang gallery. Gagawin itong silid para sa mga materyales at mga talaan. Ang pader na sinasabi ko, kung saan ilalagay ang inukit na pangalan, ay diretso sa tapat ng pasukan. Pagpasok pa lang, makikita na agad. Magdagdag pa ng isang linya ng teksto. Binago ninyong mga hayop ang dagat na ito. Ang akusado, Lindaking, ay nagkasala ng intensyonal na pananakit. Nagkasala ng paglalagay sa panganib sa kaligtasan sa dagat. Nagkasala ng panloloko sa siguro. Nagkasala ng pagkamatay dahil sa kapalpakan. Pinagsamang hatol at parusa. Maisa sa katuparan ang sentensyang pagkakakulong na 6 na taon. May pagtutol ba ang nasasakdal? Wala. Ayuan. Ang mga pangalan ng 3 taong iyon. Natatandaan mo pa ba? Natatandaan ko. Sinabi mo sa akin dati. Naukitin sa pader. Para malaman ng mga susunod na henerasyon. Bawasan ninyo ng kaunti. Nandito na. Kumapit kayo ng maigi. Gurosu. Ito ang unang isa. Dumating na ang unang kaba ng buhangin mula sa minahan. Nakauwi na ang iyong bangkay na lumubog sa dagat. Hindi iyon ang aking lumubog na bangka, kundi ang dagat na ito. Narinig mo ba iyon? Dinala na ng pulis si Shen Yifeng. Kasama siya at si Lindaking sa kaso. Ilang buwan na itong iniimbestigahan. Ilang buwan na. Hindi na siya makakatakas ngayon. Si Shen Yifeng sa lungsod ng Donghai. 40 taon na niyang pinapatakbo. Hindi lang ito tungkol sa buhangin sa minahan. Paano naman ang mga taong nasa likod niya? Ang likod ni Shen Yifeng ay protektado ng makapangyarihan. 3 buwan na ang nakalipas ay ipinatawag na siya ng komisyon sa disiplina. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas. Akala mo ba dahil lang sa mga larawang kinuha mo sa ilalim ng dagat, tapos na ang pagsisiyasat? Hindi lang iyon dahil ang ilang kuha mo sa ilalim ng tubig ay nag-iba ang ihip ng hangin sa taas. Tito Zhao. Sige na, magtrabaho ka na. Alam mo ba kung bakit sa buong buhay niya? Hindi na sabi ni Lolo ang tungkol sa lumubog na barko. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niya na kung sasabihin niya ito noon, ay walang mag-imbestiga. Lindaking, nararapat lang sa iyo yan. Dapat lang na mabulok sa kulungan ang matandang yan. Nakikita ninyo ang uri ng bitag na ito, di ba? Ito ang standard na bitag ng Shenlan. Ang lalagyan ng pain ay may disenyo laban sa halumigmig. Paglubog nito sa tubig, ang tagal ng paglabas ng amoy nito ay doble kaysa sa ordinaryong pain. Ang bukana ay hugis baligtad na apakon. Kapag pumasok ang hipon, hindi na ito makakalabas. Alam ninyo, para itong paaralan. Ang itinuturo ngayon ay para malaman ng mga susunod na henerasyon ng mangingisda kung paano mabuhay sa dagat na ito. Hindi ito sa swerte lang, kundi sa tamang diskarte. Natutunan niya ito kay Xuan. At si Xuan naman ay natuto sa lolo niya. Ang ipinamana ng 3 henerasyon ay hindi lang mapa ng dagat, kundi pati na rin ang pagkatao. Tama ang sinabi mo. Pero may kulang pa ng kaunti. Ang paghubog sa pagkatao ay depende rin kung kanino ka natututo. Dapat ninyong matutunan kung paano ito gamitin. Tuwing hapon ng Miyerkules ay may pagsasanay. Libre lang ito. Pupunta ba kayo? Pupunta. Ang daming dumating ngayon. Ang nanay mo ay nakatayo sa harap ng litrato ni Lolo. Sa loob ng kalahating oras, iniisip niya ang 3 pangalang iyon. Ano ang iniisip mo? Ano ang iniisip mo? Sabi ni Tito Ki. Ang 3 taong iyon ay walang pamilya. Kapag namatay, tapos na. Walang nakakaalam. Walang nakakaalala. Nung inukit ko ang kanilang mga pangalan, may iniisip akong isang bagay. Bakit si Lolo ang nakatukla sa Hongjinhai? Bakit ako ang nakatukla sa lumubog na barko? Bakit hindi sila? Dahil nabuhay ako. Hanggang sa panahon na maaari ko na itong sabihin. Hindi lahat ng taong nabuhay sa panahong ito ay may lakas ng loob na magsalita. Sa ikatlong quarter, ang kooperatiba ay umabot na sa 6 na yon. Mahigit 500 bangkang pangisda ang nakarehistro. Ang kita sa buong taon kumpara sa nakaraang taon ay tumaas ng 32%. Ang margin ng kita ay matatag. Sa pagitan ng 18% hanggang 20%. Ang bagong palaisdaan ay maaaring mag-operate sa susunod na taon. Pero kailangan pa natin, Doc Yuhui, ng ulat tungkol sa ecological assessment. Ang bagong ulat ay magpapakita na ang resources ng bagong palaisdaan at ang kapasidad para sa ekologikal na paglago ay nasa loob lahat ng safe limit. Doc Yuhui, ang mga istasyon ng monitoring mo, ilan na ang nasasakupan nitong palaisdaan? 12.5%, 4 na lugar. 0.25%, 1%. 11%, 2.5%, 1.15%.
Ina-update araw-araw, 22.5%, zero. Box ang mga data. Kaya ang mga mangingisda sa kooperatiba ay makikita ang lahat sa kanilang cellphone. Si Xuan naman, bakit hindi siya nagsasalita? Wala naman akong dapat sabihin. Wala kang sinasabi. Nasa iyo na ang lahat ng kita. Ngayong araw ay ika-3 taon ng pagtatatag ng Shenlan. 3 taon ang nakalilipas, may isa lang tayong sirang lansa. Ngayon, mayroon na tayong munting plota. 6 na kooperatiba, 4 na palaisdaan. Isang network ng pagmamanman sa ekolohiya. Isang gallery. Hindi ito tagumpay ko lang. Tagumpay ito nating lahat. Ang litratong ito, ako ang kumuha. Noong araw na galing kami sa Huang Jinhai. Halos mamatay kami sa lugar ng mga batong dagat. Nakalambat kami ng isang kargamento. Naibenta namin ng 220,000. Noong panahong iyon, pati pambili ng diesel ay kailangan naming tipirin. 4 na taon ang nakalilipas, sabi ng tito ko, kung iiwan ko siya. Hindi ako mabubuhay. Pero nabuhay ako. Lahat tayo ay nabuhay. Ngayong taon, 8 na namang daan ang nadagdag. Ang batang si Xuan na iyon. Totoo sa kanyang salita. Dati, sinabi mo pang nandito siya para lang mangolekta ng mga lansa. Ha! Hindi ko naman alam noon. Hindi ka dapat humusga agad. Ang estilo ni Xuan. Seryosong dedikasyon ang sandigan. Xuan. Kakatanggap lang ng abiso mula sa kagawaran ng karagatan. Ang proyekto ng pagsasalba sa Hefenggu ay opisyal nang natapos. May nabanggit ba sila kung ano ang susunod na mangyayari? Sabi nila ang bahaging iyon ng dagat ay gagawing lugar para sa proteksyon ng yamang kultural sa ilalim ng tubig. Bawal na ang trawling at pag-angkla. Pero pwede pa ring mangisda sa mababaw na bahagi. Walang masyadong epekto sa palaisdaan natin. Xuan, may isa pa. Ano iyon? Lalabas na ng kulungan si Daking bukas. Mula 6 na taon, naging 4 na lang. Sa makalawa ay makakauwi na siya. Sige, salamat. Nakarating ka na pala. Opo, Tito Zeng. Ang lumang bahay ninyo. Walang nakatira mula nang umalis ka. Tumagas ang bubong noong nakaraang taon. Tinulungan ng mga taga-kooperatiba na ayusin. Gumagana pa rin ang kuryente at tubig. Nasa dati namang lugar ang susi. Ang buhay sa nayon ngayon ay mas maganda na kaysa noong nandito ka pa. Huwag mo na sanang guluhin ang payapa naming buhay. Xuan, wala na akong mukhang ihaharap sa iyo. Pero wala na rin akong mapupuntahan. May matitirhan at makakain naman. 2,500 kada buwan. Noong pinabantay mo ako sa bodega, may sinabi kang isang bagay. Sabi mo bilang kabataan, huwag mong ituring na masyadong mabigat ang problema. Naaalala mo pa ba? Naaalala ko. Pero hindi ako nandito para manumbat. Ang dagat ang nagturo sa akin ng isang bagay. Ang tunay na yaman ay hindi sa kung ano ang hawak mo, kundi sa kung gaano ka makapagbibigay. Tito, ang likurang pinto ng bodega ay nakaharap sa pantalan. Tuwing ika-6 ng umaga, umalis ang mga lansa ng kooperatiba. Makikita mo ang lahat doon. Magandang umaga, Tito Lin. Magandang umaga. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko si Lolo. Ang panganib na binanggit niya sa Huang Jinhai. Ang tinutukoy pala niya ay hindi ang dagat, kundi tao. Saan pupunta? Sa pantalan. Aalis ngayon si Aizhai sakay ng bagong bangka bilang unang biyahe. Sabi ko naman pupunta ako para magupit at magpalamuti. Mga kababayan, ang bangkang ito ay pinagsamang proyekto ng Shinlan Pangingisda at ng Panlalawigang Institutong Pananaliksik sa Dagat, na dinisenyo at binuo. Isang bagong henerasyon ng bangkang pangisda na matipid sa enerhiya. Buong kuryente ang makina. Mula sa solar power ang kuryente. At zero ang emisyon. Wala na akong sasabihin. Maggupit na tayo. Ano ang tinitingnan mo? Tingnan mo ito. Noong araw na iyon, hindi ko napansin na dumating din siya. Nagsisisi ka ba na pinabantay mo siya sa bodega? Hindi pagsisisi ang tawag doon. Iniisip ko lang, kung hindi siya nagkamali ng hakbang noon,
At hindi siya tumayo sa may unahan ng bangka para maggupit. Baka siya ang naging ganyan. Walang kung hindi kung. Ikaw ang naglagay sa kanya sa sitwasyong iyon. Sa lungsod ng Donghai may isang. Si Linlan ay hindi lahat kaya. Patawarin ang sariling pagkakamaling nagawa. Hanapin ang tamang wakas. Lolo Lin. Inutusan ako ni Lolo na dalhan ka ng candy. Sabi niya hindi ka raw nag-almusal kaninang umaga. Paano nalaman ng lolo mo? Hindi ako nag-almusal. Sabi niya araw-araw kang umaga. Nagtatrabaho sa bodega hanggang alas 9. Bago ka pumunta sa kainan. Kung alas 9 ka pa kakain, wala ka ng agahan. Pagbalik mo, sabihin mo sa lolo mo. Bukas ng umaga, kakain ako sa kainan. Sabihin mo huwag na siyang mag-alala. Sabi rin ni Lolo Lin. Utang mo pa raw sa kanya ang 30 yuan. Huwag mo na raw bayaran. Punong kusinero Zew. Kaya mo ba sa kusina? Hindi ka ba makakalaro ng chess? Hindi ako sasali. Kakain ako ng hipon. Pagkalipas ng 40 taon, ang lugar ng lumubog na bangka na ito ay naging artipisyal na palaisdaan. At nagluwal ng isang natatanging ekosistem sa dagat. Mas malawak pa kaysa sa inaakala natin. Kapag itinigil natin ang pananakit, kusang gagaling ito. May ipapakita ako sa inyo. Nadampot ko ito sa gilid ng Huang Jinhai. Ang pirasong salaming dagat na ito. Baka ilang dekada na itong palutang-lutang. Bago mapadpad sa dalampasigang iyon. Noong mapulot ko ito, may iniisip akong isang bagay. May mga bagay na matagal bago dumating. Bago makarating sa tamang lugar. Sa tamang tao. Yuhui, maraming beses mo na akong tinulungan. Ni isang magandang salita, hindi ko pa nasasabi sa iyo. Kaya ngayon, naghanda ako ng isang pangungusap. Ang pinakatamang bagay sa buhay ko ay ang nakilala ka. Kung gusto mo, kahit gaano pa kalayo ang laot, kahit gaano pa kalakas ang bagyo, babalik ako sa tabi mo. Nakuha ko na. Ipalalabas sa museo ang larawang ito bukas. Sige, sige na.